Happy na ba kayo? Pro o anti? Ayan na, merong pabor o ayaw sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kaya ako tinatanong yan kasi nagkumbina, nanumpa na ang mga senator judge. So, ibig sabihin yan, simula na ho. Magkakalabasan na talaga ng detalyadong ebidensya na ilalatag ng prosecutors ng Kongreso, private prosecutors, at dito naman natin malalaman kung haharapin at dapat harapin ng Defense Council tagapagtanggol ni Sara Duterte ang mabibigat na ebidensya at kakaso kasi hindi ho biro ang betrayal of public trust at saka graft in corruption. Huwag nating kalimutan, merong COA report, merong BII report, merong NBI report, merong Ombudsman report, merong Philippine Statistics Authority report, at meron pong Security Exchange Commission report. Puro government office yan na sila yung authority sa lahat ng mga dokumento. Pag sa isa-isa natin, pag sa BIR, yan yung record na binayarang buwis. Ako yung mga gunita, merong BIR box na isinumiti ang BIR sa Justice Committee, hindi pinabuksan. Diyan sa trial bubuksan yan. Magkano ang binabayarang buwis? Nababagi ba sa income at kayamanan ni Sara Duterte at kanyang asawa? Ayan po yan. Yun namang COA report, alam na natin, disallowance na 448 million pesos 2022 at 2023. Yan yung alleged corruption. Ano naman yun sa PSA, Philippine Statistics Authority? Yan naman ang papatunay na walang record si Mary Grace Piatos at halos 1,000 mga pangalan na di umano'y pinagkagastusan gumamit ng confidential fund. Walang birth certificate, walang death certificate, ibig sabihin, ghost yan. Hindi naka-record sa Philippine Statistics Authority. Kasi dyan ho, kung Pilipino ka, totoong tao, birth certificate nandyan. Kung nagpakasal ka, marriage contract nandyan. Kung halimbawa namatay na, pasintabi na, edi ibig sabihin may death certificate. Lahat ng record na yun, wala. So, multo. Kaya, yan ang issue. Yung Security Exchange Commission naman, siyempre, yan po yung nagre-record ano bang klaseng mga business ang pinasok ni Sara Duterte. Kumikita ba ito o hindi? Yun. Okay? Yan po yan eh. Sa Ombudsman naman, yan naman po yung may hawak ng Statement of Asset and Liabilities. Yung bang kanyang income, nakapaloob ba sa SALN? Pag sinabing SALN yan po ay asset at saka utang, liabilities. Pag sinabing asset, bahay, kotse, lupa, pera sa bangko, at kung ano pang mga gamit na kailangan din ng nakadeklara. Ultimong relo dapat nakadeklara dyan. Sapatos na mga mamahalin, damit na mamahalin, kung magkano dapat nakadeklara. Ganun po. Lahat, ilan ang alahas mo, ilan ang reels mo, ilan ang kotse mo, ilan ang bahay mo, ilan ang mga property mo, dapat nakadeklara dyan. At magkano ang income. Ayun, yun ang pagbabasihan doon sa SALN. Ombudsman na may hawak niyan. Pero naisumiti na lahat sa Committee on Justice. Ang pinakapanghuli, kung yung kakamali at pinakamatindi ito, yung report ng NBI. Dalawa yung report ng NBI. Iisa ang pumirma sa mga di umano ay gumastos ng confidential at intelligence fund. Yung sina Piatos, Villamin, at kung sino-sino dyan. Yan po ay iba-ibang pangalan, pero iisa ang pumirma. Ibig sabihin, dinoktor ang dokumento. Ayun, okay? Pangalawang report ng NBI na matindi. Ayun ang sinasabi nga, lehitimo, actual, o ano matatawag ito? Active death threat. Yung sabihin ni Sara na siya merong inutusan para sa buhay ng Pangulong Marcos, ng kanyang First Lady, at saka ho, dating Speaker Martin Romualdez. Krimen pa ko siya. Kasi yung pagbabanta, krimen. Sabi niya meron siyang inutusan at hindi daw joke. Isipin mo, Vice President, nag-utos na patay ng presidente. Pag namatay yung presidente, automatic siya yung makikinabang eh.
Masyadong personal interest yun. At yun po ay mga mabibigat. Sabi nga ng mga abogadong nakatutok dito, doon pa lang sa issue ng tangka sa buhay ng Pangulo, betrayal of public trust na. Sa dami po ng mga issue, isa o dalawa lang ang mapatunayan, pwede na raw magkaroon ng butuhan. Ganon katindi. Okay? Ganyan pong sinasabi ngayon sa isyong ito. Kaya ho, kaabang-abang, subaybayan, at tayo ay kasama sa magbabantay dito. Ayan ha. Hindi ko pinangunahan yung aking sinasabi base sa lumabas sa 7 hearing ng Justice Committee. Kabilang yan sa tatalakayin ngayon na Senador Judge na sila at nakonbina, nabuo na ang impeachment court, yun ang mga pag-uusapan dyan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, mga Pilipino sa ibayong dagat, magbabantay lang tayo, hindi tayo magpapasya. Kaya ang ating babantayan ay proseso ng hearing at pati yung gagawin ng mga Senador Judge at ang pinali after ng trial, ano ang kanilang desisyon. Trial and decide. O, di ba? So, ngayon, alam ko naman, marami hong naghahati-hati ang mga Pilipino dyan. Pati ako na nagbabalita lang tayo, inaakusahan na bias, bayaran daw, kung ano-ano pa. Alam nyo, yung mga ganyang akusasyon, inuulit ko, huwag na kayong maniwala dyan. At wala namang naniniwala dyan. Kasi alam naman natin kung saan nanggaling yan. Walang argumentong matino, walang matibay na basihan, ang kanilang sinasabi, paulit-ulit na lang, bias, bayaran, ayan, yan o. Yan ay kumbaga sa plaka lumang tugtugin ng paikot-ikot na lang. Recycle accusation, walang ebidensya. Hindi ko nga alaman ba't hindi sila nagbago Kung sino man ang director, producer at financer ng mga troll na yan. Hindi na kayo nakaisip ng ibang idea, puro yun na lang. Kahit sino, inaakusahan yung may malita Pati yung mga simpleng mamamayan, nagko-comment sa comment section. Pag hindi pabor sa inyo, sasabihin, may malita ka rin. Oh, wow. Kaya para sa akin, basura na ang maleta. Wala nang kredibilidad yan. Galing din sa kanila yan. Kaya kahit sino na hindi pabor sa kanila ang paniniwala, agad, bias, may maleta. Di ba? Kaya yung producer nito, director nito, scriptwriter ng mga isyong yan, ng mga troll at iba pa, pati mga vlogger nila, magbago naman kayo. Epek na yan yung mga pinagsasasabi. As in, basura talaga. Pero nasa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. Ako, kahit anong sabihin nyo, habang ako pinagkakalooban ng Panginoon ng talino, lakas ng loob, magandang kalusugan, kaalaman sa mga nangyari, magpapatuloy ang aking mga opinyon at pagtalakay dito sa iba't ibang isyong pambayan, pang-national, political, impeachment trial, graft and corruption, at marami pang iba. Please like and share.